Ang month ng January ay tinagurian dito sa Pilipinas bilang National Bible Month dito sa Pilipinas. Ang huling linggo ng January ay National Bible Week at ang huling Monday ng January ay ang National Bible Day. So last Monday, yun yung National Bible Day dito sa Pilipinas. Yung mga ganitong pagdiriwang kung saan sineselebrate, ini-encourage na basahin yung Biblia, pagnilayan yung Biblia, ginawa nila to para mapalakas daw yung spiritual at moral na pundasyon sa mga Pilipinong mamamayan. At bilang isang mananampalataya na naniniwala sa kasulatan, masaya tayo dito at nagpapasalamat tayo na merong ganitong layunin maging dito sa bansa natin. We recognize na ito ay maganda at nakakatulong sa atin. But bilang mananampalataya, bilang Antipolo Reformed Baptist Church, kinikilala natin na higit pa dito yung importansya ng Biblia. Na ito ay isang libro na higit pa sa moralidad. Higit ito bilang general na spiritual foundation na tinuturing ng maraming Pilipino. Ito ay mas mahalaga sa mga yon. No? Mas mahalaga ito sa araw-araw, mas mahalaga ito sa linggo-linggo at sa taon-taon ng mga mananampalataya. Pero kabilang dito at inline dito, kaya ito yung magiging linya o serye ng mga pagtuturo at pangangaral natin ngayong ngayong taon ng 2026. We will be focusing on the Word of God sa ating pangangaral. At ngayon, hindi pa ito yung start ng Psalm 119. That will be 2 Sundays later. Pero pag pangangaral natin ngayon ay manggagaling sa 2 Peter chapter 1, no, regarding pa rin sa salita ng Diyos. Kaya sa mga makakatayo, let's rise and let us read 2 Peter chapter 1 verse 16 until 21. This is the word of the Lord. Si Apostle Peter to. For we did not follow cleverly devised myths when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of His majesty. For when He, si Jesus, received honor and glory from God the Father, transfiguration yan, and the voice was borne to Him by the majestic glory, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." We, sila Peter, we ourselves heard this very voice born from heaven, for we were with Him, we were with Jesus on the holy mountain. And we have the prophetic word more fully confirmed, to which you will do well to pay attention, as to a lamp shining in a dark place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Knowing this, first of all, that no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation. For no prophecy was ever produced by the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Ito ang salita ng Panginoon. Makakaupo na po tayo. Yung 1 Peter, ang focus ng 1 Peter ay para palakasin yung mga mananampalataya na kumakaharap ng mga panlabas na persekusyon. Pero dito sa 2 Peter, ang focus niya, ng manunulat na si Peter, ang focus niya ay patungkol sa internal false teachings. May mga maling tagapagturo. Yun ay ina-address niya. Patungkol ito sa mga nagdududa or skeptical sa second coming. Ina-address niya yan. At ganun din patungkol ito sa immoralidad sa loob ng church. Ina-address rin ni Apostle Peter yan. Ito yung mga ina-address niya dito sa 2 Peter. No? May tuturing natin ito na huling letter ni Peter bago siya ma-persecute, bago siya mamatay.
So yung 2 Timothy, last letter yan ni Paul. 2 Peter, last letter din naman ito ni Apostle Paul. At dito tayo sa passage natin sa verse 16 hanggang verse 21. So si Peter, isang apostol, isang disipulo, ang itinuturo niya ay tungkol sa ikalawang pagparito ni Jesus. Tinuturo ni Apostle Peter yung second coming, yun yung sinabi niya sa verse 16. We made known to you the power and coming. Yung coming na yun, parusya. Coming of our Lord Jesus Christ. Yan yung tinuturo nila. Pero merong mga nagdududa at merong mga ayaw maniwala. At ang accusation nila kala Peter, gawa-gawa nyo lang yan. Fables lang yan. Kaya sinabi ni Peter dito, we deny. Hindi ito gawa-gawa. Hindi ito cleverly devised myths. No? Later on sa 2 Peter chapter 3 verse 3 to 4, naging explicit si Peter, merong mga nanghahamak sa turo ng second coming. Sabi dito sa chapter 3, 3 to 4, that scoffers will come in the last day with scoffing, following their own sinful hearts. They will say, where is the promise of His coming? May mga nangungutya, nang aasar, na sinasabi nila, tagal-tagal nyo nang sinasabi na may second coming, kita nyo, wala pa? Asa na yon? Merong mga skeptical sa second coming. Kaya ito yung tinuturo ni Apostle Peter at sinasabi niya na hindi ito gawa-gawa lang. Para patunayan na hindi niya gawa-gawa ito, bumalik siya doon sa Transfiguration. Sa bundok ng Transfiguration, nakita ni Peter kasama nila John na nagningning yung Panginoong Jesus doon sa bundok. The Lord Jesus Christ shone like a sun. At kaya niya binanggit yon dahil yung glory ni Christ sa Transfiguration ay preview ng glory niya sa second coming. Ito ay patikim ng kaluwalhatian ni Jesus sa kanyang muling pagbabalik. At sinabi ni Peter, witness kami nun. Mismo kami, nakita namin yon. Yung kaluwalhatian ni Christ, nakita namin yung kaluwalhatian niya dun sa Transfiguration. Narinig pa nga namin yung boses ng Ama. Nakita namin, visible, mata, physical eyes, nagningning si Jesus. Narinig namin ang aming mga tenga, nagsalita yung Ama. Ang tawag niya sa Ama dito, majestic glory. No? Nagsalita yung majestic glory. Anong sabi ng Ama? This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Ito ang aking anak na kinalulugdan ko. Narinig mismo nila. Now, nung sinabi ni Apostle Peter yon, hindi natapos sa verse 17 at 18. Tandaan nyo, ito isang experiential revelation. Naranasan nila yung kapahayagan ng Diyos doon sa Transfiguration. Pero, sa verse 19, sabi niya, ang claim ni Apostle Peter, sabi niya, merong mas sigurado. Merong mas sigurado kesa sa naranasan namin na magpapatotoo sa tinuturo namin. Balik sa verse 16. Ang magpapatotoo sa tinuturo namin na higit sa legitimate na karanasan namin ay walang iba kung ano yung sinabi sa verse 19. We have the prophetic word more fully confirmed. Ano daw yung higit sa naranasan nila? Prophetic word. Now, ano yung prophetic word na yon? Yan ay Bible. Yun ay scriptures. Kasi yun yung sinabi mismo later on sa verse 20. Ang sinabi doon sa verse 20, that no prophecy of scripture. Yung verse 19 na prophetic word ay scripture sa verse 20. Iisa yun. No? So, ang ibig sabihin dito ni Apostle Peter, na mabasa at malaman at maintindihan yung nakasulat sa scripture ay mas higit, mas fully confirmed, mas reliable kaysa doon sa naranasan nila. Nakita nila si Jesus nagningning, narinig nila yung Ama nagsalita. Sabi ni Apostle Peter, mas better yung scripture. Mas fully confirm yung scripture kaysa dito sa mga naranasan nila. Napakalaking claim nito.
Napaka nakakagulat na claim ito. Galing mismo kay Apostle Peter. Napakataas ng tingin at tinuturo ni Apostle Peter tungkol sa Scripture. Tungkol dun sa nakasulat na salita ng Diyos. Sinasabi niya, yung nakita ko na salita ng Diyos at narinig ko na salita ng Diyos, i-compare mo yon sa nakasulat na salita ng Diyos, mas mataas yung nakasulat. Greater. More fully confirmed. No? Now, so anong gagawin natin? Anong sabi ni Peter? Now, kung ito ay high view ng scriptures, anong gagawin? Sabi niya sa verse 19. To which you will do well to pay attention. Dahil ganito kataas yung scripture, anong gagawin? Pay attention. You will do well if you pay attention dito sa scripture na ito. Ito yung application ng high view of scripture. Magpo-focus ka, bibigyan mo ng pansin, itutuon mo yung attention mo, magpe-pay attention ka, readers ng 2 Peter, to this scripture. At ito yung context ng mga mambabasa ni Peter. They are living in a dark place. Mag-pay attention ka sa scripture bilang isang liwanag, isang lampara sa isang madilim na lugar. Yan mismo yung sinabi sa verse 19. To which you will do well to pay attention to as a lamp shining in a dark place. No? Hanggang kailan dapat nila ituon yung pansin nila sa scripture? Hanggang kailan? Nandun pa rin sa verse 19. Hanggang kailan? Until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Now, meron ditong dalawang interpretation. Hanggang kailan tayo magpe-pay attention sa Bible? Dalawang interpretation dito sa last clause ng verse 19. Either, number 1, tinuturo niyan hanggang maintindihan natin yung scripture. Pwede yon. Or number 2, hanggang dumating si Christ. And I believe the second interpretation is the proper interpretation. Pangalawa, hanggang dumating si Christ. Kasi yun yung pinatutungkulan niya sa verse 16 eh. Yun yung topic niya. Yun yung pinagtatanggol niya mamaya sa chapter 3. No? Hanggang kailan nila dapat pagtuunan ng pansin ang scriptures? Hanggang dumating si Christ. Hanggang dumating ang Panginoong Jesucristo, ang pagtutuunan ng pansin ng mga mananampalataya ay Biblia. Now, pag sumasamahin natin yung nag-gather natin dito, no? So, tinuturo ni Peter na yung nakasulat na salita ng Diyos ay greater sa verbal word of God, kaya dapat sila mag-pay attention sa word of God na yon dahil nabubuhay sila sa madilim na lugar hanggang sa pagparito ni Christ. Yung pinaka-summary ng mga binasa natin dito. No? Ibig sabihin, eschatological piety is being Bible-centered. Kung totoo tayong naghihintay sa pagparito ni Jesus, dapat Bible-centered tayo. Sila na mga totoong naghihintay, paparating siya, totoo siyang darating, naniniwala, hindi sila skeptical, totoo silang naniniwala, darating si Jesus. Etong mga to, dapat Bible-centered. Dapat nakatuon yung kanilang buhay sa kung ano ang nakasulat. Pero gusto natin i-qualify, no? Yun yung sinabi dito, pay attention until the second coming of Christ. Hindi natin sinasabi na for all time, all history, until eternity, ay greater ang written sa verbal. Kasi pagdating ni Christ, magsasalita na siya eh. Pero hanggat wala pa yung second coming, you will do well if you pay attention to the Holy Scriptures. No? Until the parousia, the Holy Scriptures must be the authoritative guiding light in the Christian life.
habang naghihintay tayo, habang wala pa yung ikalawang pagparito ni Jesus, ang Biblia dapat yung may otoridad na gabay natin sa Kristiyanong pamumuhay natin, nabubuhay tayo sa madilim na mundo. Iba-iba yung descriptions ng Bible sa salita ng Diyos. No? Sa Isaiah, saka sa Jeremiah, dinescribe ang salita ng Diyos bilang apoy at martilyo. Sa Hebrews, dinescribe ang salita ng Diyos bilang isang espada. At dito sa 2 Peter chapter 1, dinescribe ang salita ng Diyos bilang lampara. Nagbibigay liwanag, nagbibigay gabay sa madilim na daan na dinadaanan ng buhay ng isang mananampalataya. At para sa mga hindi pa mananampalataya, this is not just for Christians. Sa mga hindi pa mananampalataya, we encourage you, read your Bible. Basahin mo yung Biblia mo at matatagpuan mo doon ang panawagan nito ay ang pagsisisi at pananampalataya kay Jesus. Dadalihin ka ng Biblia kay Jesus. Yun yung tamang pagbabasa ng Biblia. Kung meron tayong gustong i-evangelize, give them a Bible. At doon sa Biblia na yon, encourage natin sila. Basahin mo ito sa liwanag ni Jesus. At kung hindi ka pa mananampalataya, ayan mismo yung buong mensahe ng kasulatan. Read your Bible. And you will see Christ. It will lead you to salvation through Christ. Pero bilang mga mananampalataya, bakit kailangan nating mag-pay attention dito sa prophetic word? Bakit sinabi ni Peter na you will do well if you pay attention? At ang sagot dyan ay yung theology ni Peter ng Bible. Ano yung bibliology ni Apostle Peter? Ano yung doctrine of scriptures ni Apostle Peter? Dalawa. Una, para kay Apostle Peter, the Bible is more sure than religious experience. Para kay Peter, higit yung Bible sa relihiyosong karanasan. At pangalawa, ang Bible para kay Apostle Peter ay sinulat higit ng mga tao. Tignan natin yung dalawang iyon. Number 1, naranasan ni Apostle Peter yung transfiguration. Siya mismo yung nakakita kay Christ. Nagningning yung Panginoong Jesus. Narinig niya mismo yung tinig ng Diyos Ama, verse 16 hanggang verse 18. Pero ang claim ni Apostle Peter, mas reliable, mas fully confirmed yung nakasulat sa kanyang Biblia, verse 16 hanggang verse 19. Ibig sabihin, yung Biblia ay mapagkakatiwalaang gabay sa buhay na ito. Higit sa lahat ng mga relihiyosong karanasan. Mas mapagkakatiwalaang gabay ang Biblia kaysa sa lahat ng mga pangrelihiyosong karanasan. Alalahanin natin ang naranasan ni Apostle Peter ay totoo. Diyos Ama at Diyos Anak, totoo. Naranasan niya yun. It was a real revelation, but he still claimed, verse 19. Sa panahon natin, wala nang ganong klase ng revelation kasi close na yung canon, no? So, for further study, sa susunod, Bible class natin yan, canon of scriptures. Pero, sa atin, tapos na yung kasulatan. Huling libro na yung Revelation. Anong meron tayo ngayon? Illumination. Ang meron tayo ngayon, pinapalinaw ng banal na spirito para maintindihan natin yung nakasulat na revelation, no? Bakit higit yung scripture sa mga verbal revelation dati? Una, for its permanence, no? Kasi mamamatay sila eh. Mamamatay yung mga nakakita. Kailangan nilang maisulat to para pag naisulat nila, it will still remain sa susunod na mga generations, no? Ito rin ay magiging preservation ng katotohanan laban sa mga maling turo, no? Ang daming pwede mag-claim na sila ay kinausap ng Diyos. Ang daming pwede mag-claim na sila ay nakaranas ng Diyos. Pero kailangang isulat yung salita ng Diyos para mapatunayan ito yung pinreserve na pure na Word of God, no?
Pero, gusto nating pagbigay diinan kung si Apostle Peter na narinig ang tunay na tinig ng Ama at nakita ang tunay na luwalhati ni Jesus, tapos sabi niya, Scripture is better, how much more sa atin ngayon? How much more sa panahon natin na close na yung canon? Hindi ba dapat mas sabihin natin yung verse 19 in line with the Apostle Peter? Dahil kung ang magiging gabay natin sa ating buhay ay ang ating pakiramdam, tayo ay bukas sa manipulation. Ang gabay ko sa buhay ko, magdedesisyon ako base sa pakiramdam ko, pwede kang maloko. Feelings can be sincere and still be mistaken. Hindi ko na nahanap tinry kong hanapin, hindi ko na nahanap, pero may nabasa ako minsan, isa siyang pastor, reforming siya, pumunta siya doon sa, I think, charismatic or Pentecostal church. Pumunta siya doon, speaker siya, nagsalita siya. Sabi niya, nararamdaman niyo ba yung Diyos ngayon dito? Wala muna. Inulit niya, nararamdaman niyo ba yung Diyos dito? Ay, kunti ko lumalakas na. Oh, yes! Tapos sabi niya, gawa-gawa ko lang yon. You see, ang gusto niyang patunayan doon ay na-manipulate sila. Na-hype lang sila. Na-hype sila. Kaya't ang ating basihan sa Kristiyanong pamumuhay ay hindi hype. Hindi dahil nahikayat. Hindi dahil naiparamdam. Ang sabi ni Apostle Peter, ano yung nakasulat? Tama, si Martin Luther, lumikha ng poem si Martin Luther, sabi niya, feelings come and feelings go, and feelings are deceiving. My warrant is the word of God, not else is worth believing. Sabi ni Martin Luther, mga siya ng tula. Darating yan, mawawala yan, pero nakakapanlin lang yan. Ang salita ng Diyos ang dapat panindigan. You see, mga kapatid, huwag tayong maging naive. Maging yung mga Muslim, pwede silang umiyak sa religion nila. Maging yung mga Mormons, sinasabi nila na nung sila ay naging Mormon, nakaramdam sila ng mainit sa pakiramdam nila. May mga Roman Catholic Church na umiiyak sa kanilang devotion sa kanilang pananampalataya. Kung maramdaman mo ba yon, magko-convert ka sa kanila? If you will have those feelings, magmo-Muslim ka? Dito, talaga, puro scripture. Tapos meron ka kinausap Muslim, na-move ka. Magko-convert ka? Dahil sa feelings na yon? Doon sa, alam mong false religion, pero may naramdaman ka. Will you follow? Will you follow? Kung ang iyong Kristiyanong pamumuhay ay nakadepende sa emosyon, magiging unstable ka. Pero kung ito ay nakatindig sa kasulatan, matibay yung pinaninindigan mo. Matibay yung kinatatayuan ng paa mo sa pananampalataya. Kahit mananampalataya, bilang gabay sa iyong Kristiyanong pamumuhay, pay attention to the Bible more than all or more than any religious experience. Kung naghihintay ka ng mainit sa pakiramdam, naghihintay ka ng masayang pakiramdam, naghihintay ka ng medyo senti para kumilos ka at may gawin ka, nagkakamali ka. Dahil kikilos ka at may gagawin ka at maniniwala ka, hindi dahil sa naranasan, kung hindi dahil nakasulat sa Biblia. Dahil nabasa mo, therefore gagawin mo. Dahil nabasa mo, therefore paniniwalaan mo. Dahil nabasa mo, therefore paninindigan mo. Yan ang gabay. You live according to what is written.
Again, live according to what is written. Mabuhay ka nang nakabase sa kung ano ang nasusulat. Ang ibig sabihin nito na yung mga desisyon ko sa buhay at direksyon ng buhay ko ay hindi resulta ng mga relihiyosong karanasan ko na pinagdaanan ko. Yung mga desisyon ko, mga ginawa ko, mga sinasabi ko, bakit ganito yung buhay ko bilang isang mananampalataya? Kasi nabasa ko siya. Kasi narinig ko siya na tinuro mula sa Biblia. Dahil naintindihan ko yung katotohanan. Ang mga desisyon mo tungkol sa pag-aasawa, sa pagiging magulang, sa edukasyon at pag-aaral, sa iyong pananalapi, sa iyong trabaho, sa iyong moralidad, sa usapin ng politika, sa pagharap sa pagdurusa, sa pagharap sa takot, pangamba, kalituhan, o maging sa prosperidad. Lahat ng yan ay ginagawa mo, nagdedesisyon ka dahil sa kung ano ang nakasulat. Andito. Dahil dito. That's what it means. Not just to say sola scriptura. That's what it means to live out what is written. Maging sa ating public worship, no? Sa ating covenant worship, ang sentro ay ang salita ng Diyos. Pag nag-gather tayo dito, hindi tayo nakabase kung ano yung naranasan mo. Pagkatapos ng worship, ano pakiramdam mo? Anong tingin mo? Ano naranasan mo? Hindi. Ano yung tinuro? Ano yung sentro ng panambahang to? No? Pumarito tayo hindi para makaramdam ng kung ano man. Nandito tayo para marinig kung ano yung nakasulat. Marinig na itinuturo kung ano yung sabi ng Diyos. Nang mismong galing sa Kanya. Kung merong karapatang pagtiwalaan yung karanasan niya, si Apostle Peter yon. Siya yon. Pero mismo si Apostle Peter sabi, we have a more sure word in the prophetic word. You see, mga kapatid, theoretical lang to ha. Kunyari, dalhin ka ng Panginoon sa creation. Makita mo kung paano nilikha ng Panginoon mula sa salita lahat. Dalhin ka ng Panginoon sa time nila Moses at makita mong nahati yung Red Sea. Dalhin ka ng Panginoon sa Mount Carmel at makita mo si Elijah na pinaulan ng Panginoon ng apoy yung kanyang offering. Mapunta ka sa panahon ni Jesus kung saan nagpapagaling siya ng mga bulag, ng mga bingi, ng mga pilay, at nakita mo mismo sa sarili mong mata, patay si Lazaro, bumangon. At pagkatapos mong maranasan lahat ng yun, ibabalik ka ng Panginoon ngayon sa kinauupuan mo, ang dapat sabihin mo pa rin, ang magiging gabay ko ay kung ano yung nakasulat. Sabihin mo dapat, katulad ni Apostle Peter, we have a more sure word. Ito pa rin, ang gabay mo, hindi yung naranasan mo. Ito pa rin, ang magiging basihan mo sa decision mo bukas Monday. Ito pa rin ang magiging basihan mo sa major life decision mo. Ito pa rin ang magiging basihan mo kung ano yung mga gagawin mo sa iyong buhay. You see, brothers, what you must exegete, exposit, repeat, meditate day and night is not religious experience, but the Word of God written. Repeat it in your mind, the Word of God. Meditate it day and night, the Word of God. Exegete the Word of God. Dahil yun ay more sure word. Pangalawa, sabi ni Apostle Peter, hindi lang siya more than religious experience, sinabi niya rin, it is written by more than men. Ito na yung pangalawang reason ni Peter. Sabi niya, kaya siya more sure dahil sa kanyang origin. Yung pinagmulan niya ay mula sa Holy Spirit. Makikita natin dito tinataas ng banal na Trinidad yung Holy Spirit, no? Tinataas niya. Kasi dun sa experience ni Apostle Paul, ay ni Peter, si Father and Son.
Pero yung sumulat ng Holy Scripture, ano sino yung nagsulat? Holy Spirit. No? The forgotten person of the Trinity, tinataas. No? Sa pamamagitan nitong scripture na to. Now, anong ina-argue ni Apostle Peter dito sa verse 20-21? Bakit ka magpe-pay attention? Knowing first of all that no prophecy of Scripture comes from someone's own interpretation. For no prophecy was ever produced by the will of man. Hindi gawa ng tao, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. Ang tinuturo ni Apostle Peter dito ay doctrine ng inspiration. Na ang Bible ay hindi sulat ng tao. Sulat ito ng Diyos. Yes, sinulat to ni Moses, nila David, ng mga Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, yes. Sulat nila Matthew, Mark, Luke, John. Sulat to ni Paul, Peter, Jude, James. No? Sulat nila to. Pero sabi ni Peter, Diyos yung gumamit sa kanila para isulat yung Biblia. Yung mga taong manunulat, sila ay ginamit ng Diyos para isulat yung kanyang salita. Kaya pag pinag-aralan natin yung inspiration ng scriptures, may iba't ibang paniniwala dyan. Siyempre, isa lang yung tama, di ba? Yung isa, dictation model. Naniniwala sila na yung Diyos daw, diniktahan yung mga manunulat para isulat. Ibig sabihin, hindi na nag-isip yung writers. Sabi lang, sinabihan sila ng Diyos kung ano isusulat. Yung isang model naman ay medyo human product model, na ito daw ay sulat lang talaga ng tao. Labas yung Diyos dito. Pero yung pangatlo na position, and this is the right position, yung dynamic model. Ng Holy Spirit, kumilos doon sa mga manunulat, habang sinusulat nila yung kasulatan, pero pinananatili yung kanilang personalidad. Nananatili, nung sinulat ni Moses to, siya talaga nag-isip, siya nagsulat, pero siya'y ginabayan, kinasiyan ng banal na spirito. Nung sinulat ni David, yung mga Psalms, talagang siya'y nagsulat nun, karanasan niya, isip niya, siya talaga ang nagsulat nun. Totoong nangyari sa kanya, pero kinasihan ng banal na spirito. Ganon din sila Matthew, Mark, Luke, John, no? And the rest. Kaya maganda yung ginamit dito ni Peter na word. Sabi niya sa verse 21, they were carried along. Binitbit sila. Hindi sila inalis, nandun pa rin sila. Sila pa rin yung nagsalita. Sila pa rin yung sumulat. Pero habang sinusulat nila yon, nandun yung Diyos. Kinasiyan, espesyal na pagkasi ng Panginoon. Therefore, kung totoo to, kung ang Biblia pala ay salita ng Diyos at hindi ng tao lamang, therefore, ito ay siguradong gabay sa Kristiyanong pamumuhay. Kasi hindi pala siya sulat ng tao lang eh. Kaya pala siya siguradong gabay, hindi dahil kay Paul, or kay Peter, or kay Moses, or kay Ezekiel, Daniel. Hindi pala dahil sa kanila kaya siya siguradong gabay, dahil pala sa Diyos. Kasi yung Diyos, yung sumulat sa pamamagitan nila. Ibig sabihin nito, Scripture alone can be the infallible light, gabay sa Kristiyanong pamumuhay. Alam nyo, lahat ng manunulat sa mundo, binigyan ng kakayanan ng Diyos para sumulat. No, lahat. Kahit yung mga secular writers, di naman nila magagawa yan on their own eh. Yung mga skills na yon, galing sa Diyos lahat ng yon. Sila Leo Tolstoy, Stephen King, Bob Ong, Jordan Peterson, kahit sinong author yan, nagsulat ng libro, yung kakayanan galing sa Diyos, no? They're gifted by God. Pero, hindi God's word yon. Lahat ng sinulat nila, hindi God's word yon. Nag-iisa yung Biblia eksklusibo. Wala nang iba, no? Na gabay sa Kristiyanong pamumuhay kung hindi ito lang, dahil ito lang ang kinasihan ng Panginoon. Sabi ni James White, Scripture alone. Scripture is God speaking. Though the words they'd read had been penned more than 1,000 years earlier, still, God spoke in the reading of those words. Dahil ito'y salita ng Diyos, hindi ito naluluma.
Dahil nagsasalita pa rin ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Bakit? Siya nagsulat nito eh. Mensahe niya to. Siya mismo ang kumasi sa mga taong iyon. No? Therefore, anong application sa atin, mga kapatid? Let your conscience bow to God alone in the Holy Scriptures. Kung meron kang susundin, ibibigay mo, dun mo isasandal yung konsensya mo, yun yung magiging bias mo, yun dapat ay ang kasulatan. Bubuin mo ang lahat ng paniniwala mo dahil nakasulat sa kasulatan. Panggagalingan ng lahat ng prinsipyo mo sa buhay kasi nakalagay sa kasulatan. Ang mga dahilan ng mga pagdedesisyon mo dahil nakalagay sa kasulatan. Let your conscience be captive by the Word of God. May isang maling klase ng pag-iisip ngayon, yung tinatawag na bandwagon effect. No? Pag sinabi nating bandwagon effect, ibig sabihin yung mga individual, naniniwala sila sa isang paniniwala, binabago nila yung kanilang ugali, o kaya naman meron silang mga pinaniniwalaan dahil sa maraming tao. Yun yung bandwagon effect. No? Kasi marami sila, ito yung paniniwala nila, ganun na rin ako. Dahil sila lahat, ganito yung ginagawa nila, ganun na rin ako. Dahil sila lahat, ganito yung gusto nilang ugali, ganun na rin ako. Bandwagon effect yun. No? In short, gaya-gaya. Or nakikisabay lang. Hindi ganyan ang Kristiyano. Hindi dapat ganyan ang isang mananampalataya, no? Kasi kahit sa mga mananampalataya, pwedeng maging bandwagon effect lang. Kasi may reform community, o kaya dito sa ating church, ilan na tayo? 69, oh. 68, 69? Kasi yung 60 plus na yun, ganun yung pananiniwala eh. Maniwala na rin ako. Kasi ganun yung kanilang ugali, ganun na rin ako. Kasi ganun yung kanilang pamumuhay, ganun na rin ako. Bandwagon effect yan. Hindi ganyan dapat ang isang mananampalataya. No? O dahil sinabi lang ng isang sikat na personalidad, isang kilala ng mga mangangaral, hindi nila kinonfirm sa Bible. Hindi nila kinonfirm. Yung tinuturo ba nila nandito? Yung ginagawa ba nila nandito? Yung sinasabi ba ng mga personalidad na ito ay nandito? Ako mismo nakabasa dito sa salita ng Diyos. Hindi nila ginawa yun. Ginawa lang nila kasi dahil sa marami. Or dahil sa mga sikat na personalidad. You see, yan mismo yung sinasabi ni Apostle Peter na dapat hindi gawin. Ang ating doktrina, pinaniniwalaan, ginagawa ay nakabase sa kasulatan, hindi sa marami. Kahit tama pa yung maraming yon. Pero sa kasulatan, kaya nire-respeto ko at masaya ako kapag meron tayong mga miyembro o mga kakilala na iba yung posisyon sa pinaniniwalaan ko. Magkaiba kami ng posisyon, magkaiba kami ng pinaniwalaan. Pero pinangahawakan nila yon kasi nabasa nila sa kasulatan. I respect that. And as a pastor, I'm happy with that. Of course, kukumbinsin ko pa rin kasi syempre, ano yung tinuturo. Pero, respect that. Why? Kasi hindi sila sumasabay lang. Kasi hindi sila basta na lang. Kasi sabi nila, pastor eh. Mga kapatid, hindi compliment sa mga tagapagturo na naniniwala ka dahil lang sabi ng tagapagturo. Ang totoong ministeryo ng salita ay dahil nakita mo sa salita, kaya ka napapaniwala. Kaya mo binuo
kaya mo ginawa, kaya ka nagdesisyon, kasi nakita mo, nakasulat. At natutunan mo, ganun yung interpretasyon doon sa kasulatan. No? If you are guided by Scripture, you are guided by God. Kung ang gabay mo ay kasulatan, Diyos mismo yung gabay mo. No? Siya mismo. Dahil hindi ito sulat ng tao. Dahil ito ay sulat ng Diyos. Ano ang nagka-captive sa conscience mo? Saan mo kinukuha yung paniniwala mo? Saan mo kinukuha yung liwanag mo? Let your conscience bow to Scripture alone. Huwag sa tao. Maging sa mga tamang tao. Maging sa mga mararangal na tao. Maging sa mga banal na tao. Dahil ang tao ay hindi Diyos. Ang tao ay hindi kasulatan. Let God alone be the Lord of your conscience. From and through the Word of God. Yung sinabi ng Romans 12:2, no? Our minds are renewed by the Word of God. At bilang pagtatapos, kapag dumating na si Kristo, hindi na natin kailangan ng lampara kasi nandyan na yung liwanag. Nandyan na yung araw mismo. Hindi natin na kailangan ng lampara. Pero habang wala pa siya, habang hindi pa siya dumadating, bitbitin natin yung lampara na yon. Maglakad tayo ayon sa liwanag ng salita. Take home verse 19. You will do well if you pay attention to the prophetic scripture. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po sa 2 Peter chapter 1 verse 16 hanggang 21. Salamat po dahil tinuro niyo ito, O Diyos. Salamat po dahil natutunan namin ito, O Diyos. Salamat po dahil ito'y higit sa lahat ng karanasan namin. At higit din ito, Panginoon, sa lahat ng sinasabi ng tao. Kaya't ang hiling ko, O Diyos, itatak mo at itaga mo yung konsensya namin sa salita mo. Hiling namin, O Diyos, na kami bilang Antipolo Reformed Baptist Church, turuan mo kami na maging people of the Word. Tulungan mo kami, O Diyos, na sa bawat sinasabi namin, desisyon namin, buhay namin, puro Biblia. Help us, our Father. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen.